Dear IFM, isang magandang araw sa inyo mga idol. Itago niyo na lang sana ako sa pangalang Jonaline. Hindi na ako gaano magpapakilala sa inyo dahil halos lahat ng kaibigan at kakilala ko ay araw-araw nakatutok sa inyong programa. Sa totoo lang, ilang beses ko nang pinag-usapan o pinag-isipan kung magpapadala ba ako ng sulat sa inyo o wag na lang. Hindi ko kasi talaga alam kung paano sisimulan ang lahat. Pero heto, nagawa ko ring makabuo ng liham para ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa pag-ibig. Mga idol, uumpisahan ko ang kwento ko noong maayos pa ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. 15 years na akong kasal sa asawa kong si Benji. At meron kaming 3 anak. Isa akong housewife ng mga panahon na yon habang may magandang trabaho naman si Benji. Kaya nagawa niyang itaguyod ang pamumuhay ng pamilya namin. Pero hindi ko inakala na sa lagpas ng 1 dekadang pagsasama namin ni Benji bilang mag-asawa ay meron pa pala akong hindi nalalaman sa asawa ko. Ang tagal naman bumalik ng kapatid mo. Saan ba nag-CR yun? Sa 3rd floor pa raw. Sira kasi yung nandito eh. Ang tagal naman eh. Lumalamig na yung pagkain niya. Ma, bakit pala hindi natin kasama si Papa? Diba kapag weekend, buong pamilya tayong lumalabas? Pero ngayon tayong 4 lang ni na Olivia. Sabi niya busy daw siya. Kailangan niyang pumasok sa opisina para may tapusin. Kahit Sabado ngayon? Ewan ko. Yun yung sabi niya eh. Ma, nag-away ba kayo ni Papa? Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi sa sala natulog kagabi si Papa eh. Ganun ang ginagawa niya kapag nag-aaway kayong dalawa. Sa sala siya natutulog eh. Ganun. Wala lang yun. Tampuhang mag-asawa lang yun. Maghihiwalay na ba kayo? Ano? Bakit naman ganyan yung mga tanong mo, Isaya? Hinahanda ko lang ang sarili ko kung sakaling maghihiwalay kayo ni Papa. Siyempre, ako ang panganay, kaya responsibilidad ko na protektahan ang mga kapatid ko. Paliwanag sa kanila kung anong nangyari, di ba? Alam mo, makinig ka sa aking mabuti ah. Hindi kami maghihiwalay ng papa mo. Ayos lang kami. Normal lang naman sa mag-asawa yung nagkakatampuhan paminsan-minsan. Huwag mo na lang kaming pansinin. At saka, hindi nyo na problema yun, okay? Kaso ho, napapansin kong dumadalas eh. Kaya nga ang sabi ko, wag mo na lang pansinin. Ay nako, ikaw talagang bata ka, masyado kang matalino. Dami mong sinasabi. Kumain ka na nga lang dyan. Teka, nasaan na ba yung kapatid mo? Kanina pa. Teka, si Benji yun ah. Sino yung kasama niya? Ma? Ano yun? Wala. Sige na, kumain ka lang dyan. Ano yung tinitingnan nyo? Ay nako, wala nga sabi. Kumain ka na lang dyan. Sige na. Lumalamig na yung pagkain. Kaya na. Buisit ka talagang hayop ka. Di ka na nahiya sa akin o kahit man lang sa mga anak mo. Ay, buisit! Jonaline, nandito na yung anong ginagawa mo? Maglalayas ka? Hindi. Anong hindi? Bakit ka nag-iimpake? Uy, teka, mga damit yun ni Benji ah. Anong nangyari sa inyo? Nauntog ako, Kuya Alan. Yun yung nangyari. Pagkatapos ng ilang taon, nauntog din ako sa wakas. Ang hayop na yun. Hindi na natuto. Hindi man lang nahiya. Ang bababae na naman. Teka, seryoso ka ba dyan? Tanga lang ako, kuya, pero hindi ako bulag. Para hindi makita na may kinakalantari na naman yung lalaking yun. Ay nako, ayoko na. Pagod na ako sa kakaintindi, sa pagpapatawad, sa lahat. Ayoko na. Wisit siya. Ano bang tingin niya sa akin, ha? Teka. Habang buhay na magpapakatanga sa kanya. At pauulit-ulit na patatawarin siya. Hindi naman pwede yun. Teka, Jonaline, kumalma ka na muna. Kasi kapag hindi ka kakalma, baka kung ano ang magawa mo. Sa pagkakataon bang ito, sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Oo nga. Ay, Diyos ko. Kitang-kita ko kung paano niya yakap-yakapin yung malanding babae na yun eh. Ano pa bang iisipin ko nun ha? Kundi panibagong kabit niya na naman yun.
Magsabi ka nga sa akin ng totoo, kuya. Pangit ba ako? Jonalyn, ano ba? Diyos ko naman, ito na naman tayo. Sagutin mo yung tanong ko, ha? Pangit ba ako? Hindi ba ako sexy? Masyado ba malaki yung mga bilbil ko? Ano ka ba? Mukha na ba ako losyang? Hindi ka pangit. At mas lalong hindi ka losyang. Ikaw losyang at pangit ka. O, ano pang tawag mo sa akin? Hello? Eh bakit niya to ginawa? Nauubusan na ako ng mga dahilan para masabi ko na baka nga kasalanan ko. Na baka nga sa akin yung pagkukulang kaya paulit-ulit siya tumitingin sa iba. Ay, Diyos ko. Kasi di ba, kung walang kulang sa akin, maghanap ba siya ng iba? Di ba hindi? Ka na naman eh. Kinakawawa mo na naman ang sarili mo, Jonalyn. Pero ba tumigil ka? Ilang beses ko bang dapat ipaulit-ulit sa'yo? Wala kang kasalanan. Wala kang pagkukulang. Kaya tumigil-tigil ka sa pag-iyak mo ha. Lalo na sa walang kwentang dahilan na yan. Naghanap siya ng iba. Ito doon siya sa kabit niya. Magsama silang dalawa, ganun lang kasimple yon. Tama. Ayoko na. Pagod na akong umiyak. Kaya ito na yung huling iyak ko. Tama. Para sa demonyong lalaking yun. Huling-huli na talaga to. Abot hanggang langit ang galit ko noon kay Benji. Ni hindi ako nagpipigil sa Kuya Alan ko at inimpaki ko ang lahat ng gamit ng asawa ko. Ayokong magaya sa ibang asawang babae na nagpapakamartir para manatili lang buo ang pamilya. Mas gugustuhin ko na lang na lumaki ang mga anak ko na hiwalay kami ng tatay nila kaysa araw-araw nilang makita ang katangahan ko sa pag-ibig. Oh, marunong ka pa palang umuwi. Gabi na. Ba't gising ka pa? May sorpresa ako para sa'yo. Para sa huling gabi mo dito sa bahay. Huling gabi? Anong sinasabi mo? Bakit nakaimpake lahat ng gamit ko? Anong ibig sabihin nito? Well, ako na nag-impake ng mga gamit mo. Diyahe naman kasi, di ba, kung ikaw pa. O ayan, nandyan na lahat ng gamit mo. Walang labis, walang kulang. Pwede ka nang umalis. Ano naman bang ginawa ko? Nasagasaan ka ba kanina? Nauntog ba yung ulo mo at nagkaroon ka ng amnesia? Kaya hindi mo matandaan na nang babae ka na naman? Oh, bakit natahimik ka dyan? Akala mo siguro magmamakaawa na naman ako sa'yo na tigilan mo ng pambababae mo. Iiyak sa harap mo, luluhod na para lang sabihin na magbago ka na? Manigas ka. Ay, Jonalyn, Ay, hindi. Huwag na ha. Sayang ang oras ko sa pakikinig sa mga kasinungalingan mo. Tsaka maawa ka naman sa kaluluwa mo, pwede ba? Sa dami ng atraso mo sa akin, baka hindi ka natanggapin sa impyerno dahil sa kasamaan mo. Sige, kunin mo na lahat ng gamit at lumayas ka na sa pamamahay ko. Sige, kung aalis ako, paano mo bubuhayin yung mga anak natin? Wala kang trabaho, di ba? Parati ka lang nandito sa bahay. Nagpapakasasa sa perang inuuwi ko. Ay, wow ha. Kung makapagsabi ka naman ng nagpapakasasa, parang ang laki-laki ng perang inuuwi mo rito. Huwag mong ipagyayabang sa akin yung sweldo mo dahil bariya lang naman yan eh. At huwag mo na nga rin alalahanin kung paano ko bubuhayin ng mga anak ko. Isasama ko Wala ang kang isasama. Mag-isa kang aalis dito. Kumbaga sa mga prutas, tinatapon ng mga bulok at baka makahawa pa. Kaya umalis ka na, pwede ba? Magsama kayo ng babae mo hindi ko alam kung pinaglihiba sa isda ang nguso. Magbababae ka na nga lang. Doon pa sa mukhang tilapia. Tuluyang kaming naghiwalay ni Benji pagkatapos kong malaman ang pangloloko niya sa akin. Marami man ang hindi nakakaintindi sa pagsuko ko agad sa pagsasama namin, nawalan na ako ng pakialam. Mas importante sa akin ang pagkakaroon ng kapayapaan at katahimikan. Pero hindi ko naman inakala sa paghihiwalay naming iyon ni Benji ay mag-uumpisang maging magulo ang buhay ko. O Isaya anak, mabuti naman at kusa kang gumising. Haba, akala ko kailangan pa kitang buhusan ng malamig na tubig para lang magising eh. Teka, nasaan na ba yung mga kapatid mo? Gising na ba? Opo, gising na po. Si Olivia nauna na po sa banyo. Ay nako, baka malate kayo sa klase dahil ubod ng kupad yung kapatid mo. Kalampagin mo mamaya kapag hindi pa tapos ng 15 minutes. Opo, ma'am. O nga ho pala, may kailangan akong bilhin para sa project namin sa school. Abay, magkano naman ang kailangan mo? 1,000 po.
Ano? 1,000? Bakit ang laki naman? Yun po ang napag-usapan ng lahat eh. Ay nako, hindi pwede ha. Ang mahal ng 1,000. 500 yun, sige, pwede pa. Ma, hindi pwede. Anong gusto nyo? Bumagsak ako dahil lang sa hindi ako nakapagpasa ng project? Aba, ako pang tinakot mo. Sa 1,000 talaga nakasalalay ang project mo? Maghanap ka ng ibang paraan. Yung ibibigay ko sa'yo, ipambibili ko na lang ng pagkain natin dito sa bahay. Papa! Oh, kumusta ka na? Ayos naman po ako pa. Buti ho, nakadalaw kayo rito. Aba, kung makapasok ka ng bahay, para dito ka pa rin nakatira. Bahay ko pa rin naman to ah. At ang mga anak ko nakatira dito. Kahit na. Tsaka ano bang ginagawa mo dito? Ang aga-aga nang iistorbo ka. Ako na maghahatid sa mga bata sa school. Nagdala na rin ako ng breakfast nila. Niluto ni Eunice. Ihain mo na to, Isaiah. Apa, sige po. Ang kapal din ng mukha mo na ipakain sa mga anak kong niluto ng kabit mo. Wala ka na ba talaga natitirang kahiyan sa katawan, ha? Ipinarinig mo pa kay Isaiah? Wala namang lason yun eh. Tsaka sinusubukan ni Eunice na mapalapit din sa mga bata. 1 taon na rin naman tayong hiwalay, Jonelyn ah. Mag-move on ka na. Mag-move on na ako, ha? Gusto mong kalimutan ko yung panloloko mo sa akin? Ay, hindi pwede. Habang naririnig kong humihinga ka, maaalala ko kung gaano ka kawalang kwentang asawa. Huwag tayong mag-aaway sa harap ng bata. Hindi ako nakikipag-away, ha? Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung nasa isip ko at kung ano ang alam ko. Kaya sabihin mo dyan sa kabit mo na tigil-tigilan na niyang ginagawa niya. Dahil kahit mag-costume pa siya ng anghel sa harapan ko, mukhang demonyo pa rin siya sa paningin ko at kasama ka na rin doon. Hindi ko nga alam kung saan at paano ka nakakakuha ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa akin eh. Oo sige, babaero ako. Pero ako, kaya kong buhayin yung mga anak ko. Eh ikaw, hanggang saan lang ba umaabot yung kinikita mo sa pagbebenta ng bag mo? Hoy ha, huwag mong minamaliit yung ginagawa ko. Kayang-kaya kong hindi humingi ng sustento sa'yo. Pero baka kasi kapag inalis ko pa yun sa'yo, mas lalong mawalan ka ng kwenta. At huwag ka ring magyabang sa akin. Malapit na akong mag-ibang bansa. At kapag ako, nakapag-ipon at umangat sa buhay, kukunin ko sa'yo yung mga bata. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo na mas kaya ko silang buhayin kaysa sa'yo. Pwes, hindi mo makukuha ang mga bata sa akin. Ako ang nanay nila. Alam mo at alam ng lahat na ako ang may mas karapatan sa kanilang Wala dalawa. akong pakialam dyan. Kukunin ko pa rin yung mga anak ko. Huwag mong maliitin yung kaya kong gawin. Mas wag mo akong maliitin, ha? Hindi mo alam kung ano ang pwede kong gawin. Huwag mo na makuha sa akin yung mga anak ko. Ayoko lumaki sila na kasamang isang katulad mong manluloko. At ayoko rin makita nila kung gaano kalandi ang kabit mo. Kaya alam mo, manahimik ka dyan at magpakaama ka na lang. Alam ko naman na kulang ang mga kinikita ko sa pagbebenta para matugunan ang pangangailangan ng mga anak ko. Kaya nga nandyan si Benji para pagtulungan naming dalawa ang lahat. Natapos man ang pagsasama namin, nangako kami na anuman ang mangyari, hindi matatapos ang pagiging magulang namin. Pero sa ginagawang pangiinis sa akin ng dati kong asawa, unti-unti nang nagiging malabo iyon. Sobrang na-challenge ako sa mga narinig kong salita kay Benji. Kaya naman nagdoble kayod ako. Mas dinamihan ko ang mga paninda ko at mas sinipagan ang pagbebenta. Nagawa ko na ring mamasada ng sasakyan, total naman may lisensya ako at marunong magmaneho. Sa sipag at pagtsatsaga ko, masasabi ko na kahit papaano ay nagkaroon iyon ng malaking tulong para magampanan ko ng mabuti ang pagiging ina ko. Salamat naman at nakauwi ka na. Hindi na pa kita hinihintay. Anong ginagawa mo rito, kuya? May bibigay sana ako sa yung racket. Malaki ang kita dito. Eto. Nga pala, bago pala yan, nagluto na rin ako ng hapunan. Kumain na rin ang mga bata. Nandun na sa mga kwarto nila. Salamat. Bibili pa lang sana ako ng panghapunan namin eh. Hindi, okay na. Ikaw, okay ka lang ba? Huwag kang pagod na pagod. Napagod ako sa biyahe. Oh, eto nga oh. Sakit-sakit ng likod ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Itigil mo na yung pagmamaneho. Hindi mo yan kaya. Kaya ko. Normal lang naman na mapagod. Pero sa kakatrabaho mo, halos hindi mo na nakikita yung mga anak mo. Syempre, kailangan ko magdoble kayod. Teka nga, ano ba yung racket na sinasabi mo? Ay nako, tigil-tigilan mo, wag na lang pala.
Baka kapag binigyan pa kita hindi ka na matulog niyan. Ay nako ha, kaya ko yan. Hindi na ha, matuto ka magpahinga. Kayod ng kayod to. Pero nakakalimutan naman ng sarili. Paano kung magkasakit ka ha? Paano ang mga anak mo? Kaya tumigil-tigil ka dyan ha. Ihinto mo na yung pamamasada mo at mag-concentrate ka na lang sa pagtitinda ng mga damit. At kung ano-ano pa. Hindi pwede. At bakit naman, Aber? Dahil ayokong mawala sa akin yung mga anak ko. Nasabi mo dyan? Nagsabi kasi sa akin si Benji na gagawin niyang lahat. Makuha lang yung mga bata sa akin. Nasaan ba siya ngayon? Nasa ibang bansa. Malaki na yung kinikita niya. Siyempre pagbalik nun, mayaman na siya. May pera na. Kayang-kaya na niyang kunin yung mga anak ko. Ay nako, nagpapatawa ba siya? Ano ka ba? Ikaw ang nanay ng bata. Ikaw ang mas may karapatan sa mga yan? Hindi lang din naman yun yung iniisip ko eh. Gusto kong patunayan sa lahat na kaya kong buhayin ng mga bata. Na kaya ko sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang swerte ng Eunice na yun, no? Nagpapakasasa siya sa ipinapadalang pera ni Benji. Ano ko ba? Hayaan mo sila. Paano ko naman gagawin yun? Nakikita ko eh. Alam mo, minsan nga napapaisip ako, bakit nung kami pa yung magkasama ni Benji hindi man lang niya naisip na mag-ibang bansa para buhayin kaming mag-iina. Ay, Tapos nako. alam mo, dumating lang yung bruha na yun. Tsaka siya naging ganun karesponsable. Teka. Huwag mong sabihin na iinggit ka dun sa kabit na yon. Oo, naiinggit ako. Kasi lahat ng bagay na ako yung dapat nakikinabang sa kanya napunta. Bakit naman ganun, di ba? Bakit parang parating mas maswerte yung mga kabit kaysa sa mga legal na asawa? Ano ka ba? Huwag mo nga sabihin yan. Isipin mo ganito ha. Ikaw ang asawa. Kung tutuusin, pwede mo ngang kasuhan yung gunggong na yun eh. Ano ka ba? Kung tutuusin, mabait ka pa nga sa lagay mong yan. Sa ngayon, hindi ko muna gagawin yun. Ayoko lumabel sa level niya. Oo, wala akong pinag-aralan. Pero hindi naman ako ganun kababang tao, kaya hindi ako pwede magpatalo kay Benji. O anong gagawin mo? Papatayin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. Para sa mga anak ko, kaya kong gawin yun. Papatunayan ko sa kanilang lahat na kaya ko to. Na hindi ako mahina. Na bilang isang ina, gagawin ko ang lahat, mabuhay ko lang ang mga anak ko. Alam mo, Jonalyn, kung tutuusin, wala ka namang dapat patunayan. Ikaw ang legal na asawa. Ikaw ang niloko at iniwan. Ikaw rin ang ina ng mga anak nyo. Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Diyos ko, isang demand mo lang makukuha mo ang lahat ng yun. Meron kuya. Papatunayan ko sa lintik na asawa ko na nagkamali siya ng niloko. At mas lalong papatunayan ko sa bruhildang Eunice na yan na wala siya nagawang epekto sa buhay ng pamilya ko. Kaya magtatrabaho ako na magtatrabaho. Para kapag binitawan kami ni Benji, kaya namin na makikita niyang hindi siya malaking kawalan sa buhay ng mga anak ko. Itaga mo yan sa bato kuya. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Hindi ako mahinang babae. Bawat araw na lumilipas, hindi nawawala ang takot ko na baka totohanin nga ni Benji ang banta niya sa aking kukunin ang mga anak ko sa poder ko. Ayoko mangyari iyon kaya mas lalo ko pang sinibagan ng pagtatrabaho para makita ang lahat na mas karapat dapat na maging magulang ako sa mga bata. Sa awa naman ng Diyos, sa loob ng ilang buwan na nasa ibang bansa si Benji, hindi niya nakakalimutan na magpadala ng sustento sa mga anak namin. Madalas, hindi ko mapigilan ang mainis at mainggit dahil nakikita kong mas malaki ang perang binibigay niya kesa sa akin. Hanggang sa meron akong nalaman tungkol sa kanya na napatunayan ko kung gaano siya kawalang kwentang tao. Ang daming dumating na items. Marami na naman ako mabebenta. Ay. At syempre, marami na naman akong pera. Ay, loko. Adik ka na sa pera, no? Kapag usapang pera, nanginginig talaga yung mga mata mo. Aba, syempre, no? Naku. Ito yung bumubuhay sa aming mag-iina, kaya dapat lang na magniningning yung mga mata ko. Oh, itigil mo ng pagpapasada mo sa taxi, ha? Oo, hindi ko na kinakaya yung pagod, kaya ito, kinakarir ko talaga yung pag-online selling ng mga ganito. Tama. Malay natin, di ba? Dito na talaga kami yumaman, tsaka bala ko na rin palang patusin yung networking na sinasabi mo. Ay. Malaking bagay din yan, Oh, no? di ba? O sigurado ka, kaya mo pa ba? Oo naman. Sisiw na sisiw lang sa akin yan. Tsaka, malapit na mag-college si Isaiah. Ay, Tapos, dalawa ng high school ko. Kaya dapat itriple ang trabaho. Teka, akala ko ba nagpapadala si Benji para sa mga bata? Magpapadala nga, pero ayokong umasa sa kanya. Baka sabihin pa niya na mamamatay kami kapag binitawan niya kami. Kapal kaya ng mukha niya. Alam mo, kahit kailan, hindi talaga kayo nagkakasundong dalawa, no? Kahit para na lang sa mga bata. Ay nako, malabo na mangyari yun.
Sabihin na nilang bitter ako o kung ano pa man, pero hindi ako makikipagkaibigan sa dimuhong lalaki na yun. May kumakatok. Teka, sino kaya yun? Eunice? Ang tagal mo namang magbukas ng pinto. Ano naman ang ginagawa mo rito, ha? Hindi man lang ba ako papapasukin muna? Hindi, no? Kabit ka. At hindi ka pwedeng tumapak sa loob ng pamamahay ko. Diyan ka lang sa labas. At saka, anong kailangan mo, ha? Bilisan mo. May ginagawa pa ako. Ayan, Ano naman laman itong sobre? pinapabigay ni Benji. Allowance raw ng mga bata para sa buwan na to. Ibabang transfer ko na lang sana pero mas maganda kung cash mong makukuha, di ba? Bakit ikaw ang nagbigay? Pwede naman yung ipadala yan sa akin mismo. Ewan ko. Baka wala siyang tiwala sa'yo kaya pinadaan niya muna sa akin. At ikaw ang mas katiwa-tiwala sa ating dalawa. Ano, joke yun? Komedyante ka rin pala, no? Sa bagay Isang malaking joke ka rin naman sa buhay ng asawa ko. Dating asawa. Huwag kang feeling dahil hiwalay na kayo, no? Matagal na. 3 taon na. Hindi mo ba natatandaan? O hindi mo pa rin tanggap? Alam mo, isabuhay mo kaya yung pagiging kabit mo. Para maikabit mo rin naman yung utak mo sa ulo mo. Para magamit naman. Mukhang naiwan mo yata sa bahay niyo Sayang naman, hindi mo kasi ginagamit. Alam mo, kahit ano pang sabihin mo, asawa pa rin ako ni Benji. Legal pa rin kami. At ibig sabihin, may karapatan ako sa lahat ng meron siya. Hindi na ngayon. Ano? Buntis ako. Magkakaanak na kaming 2. Ibig sabihin, may karapatan na rin ako kay Benji. At may lamang din ako sa'yo. Ako ang mahal. Ikaw, yung asawang iniwan at pinagpalit sa iba. Teka, bakit nga ba? Kasi hindi mo siya inalagaan. Kaya ayan, nawala sa'yo. Oo nga hindi ko inalagaan si Benji. Hindi ko naman kasi alam na katulong pala ang kailangan niya at hindi asawa. Pero sa bagay, andyan ka na kaya okay na rin. Alam mo, Eunice, kahit bigyan mo pa siya ng 10 anak na sabay-sabay mong ipanganak, kabit ka pa rin. Kahit ikaw yung mas binigyan ng pera, kabit ka pa rin. At kahit ikaw ang mahal, uulitin ko kabit ka pa rin. Ang kapal na hep-hep, ha? Gusto mo ba talagang may skandalo, ha? Kaya kong gawin yun, ha? Ano? Game? Sasabihin ko to kay Benji! Oh, di sabihin mo, sasamahan pa kita. Sige na, umalis ka na. Bigla kasi bumaho ang bahay ko dahil sa'yo. Basura na bubulok. Nakakasuka ka? Umalis ka na. Totoo nga ang sinasabi nila. Kung sino pa ang kabit, siya pa ang makapalang mukha at malakas ang loob. Mabuti na nga lang at nagawa ko pang magpigil ng mga oras na yun kay Eunice. Dahil kung hindi, baka nasa sahig na siya at naglulumpasay sa sakit sa pananakit ko sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan, nabalitaan kong nakauwi na si Benji sa Pilipinas. Ayoko man pero natakot ako dahil alam kong gagawa siya ng paraan para totohanin ang pagbanta niyang pagkuha sa akin ng mga anak ko. Kailan ka pa dumating? Nung isang araw lang. Wala rito ang mga bata. Nandun kina mama. Doon ko muna pinagbakasyon ngayong weekend. Di naman sila yung pinunta ko rito eh. Ikaw. Ako? Bakit? Iramin ko sana yung mga bata ng buong bakasyon ng summer. Total naman, wala na silang pasok. Teka ha. Anong sinabi mo? Buong bakasyon ng summer? Ibig mong sabihin, 2 buwan silang nasa bahay mo kasama yung bruhildang Eunice na yon? Mga anak ko rin naman sila. Ibig sabihin, may karapatan ako sa kanila. Wala akong pakialam dyan sa karapatan mo. Ako ang nanay dito. Ibig sabihin ako ang masusunod kung kailan at gaano ko sila katagal na ipapahiram sa'yo. At sinasabi ko sa'yo ngayon hindi mo sila pwedeng hiramin ng ganun katagal. Diyos ko naman, Jonalyn. Halos 2 taon kong hindi nakasama yung mga bata. Ganyan na ba talaga katigas yung puso mo? Kung gusto mo silang makasama, puntahan mo linggo-linggo dito. Ganun lang naman kasimple yun Ay naku, pwede ba? Huwag ka nang magmatigas, please. Basta kukunin ko yung mga bata. At sa tingin mo, papayag ako ng ganun kadali lang? Hindi. Isa pa, hindi rin naman sila sasama sa'yo. Sigurado ka.
Panay nga yung sumbong sa akin ni Isaiah na hindi mo raw binibigay yung mga pangangailangan niya eh. Ano? Hindi yan totoo. Kapag nangingi sila ng pera pang project, parati mong sinasabi wala daw. Pinagdadamutan mo ba sila? Kung makapagbintang ha, para sabihin ko sa'yo, binubuhay ko ang mga anak ko. At paano? Diyan sa mga pautang mo, sa mga pagtitinda mo ng mga kung ano-ano. Aminin mo na, Jonalyn. Kung wala ako, hindi mo alam kung paano mo sila maitataguyod. Alam mo ikaw ha, nakatungtong ka lang sa ibang bansa, mas lalong kumapal yung mukha mo. Kung pagsasabihan mo lang din naman ako ng ganyan ha, mas mabuti pa na umalis ka na lang. Para sabihin ko sa'yo, kayang-kaya kong kunin yung mga bata sa poder mo. May pera na ako ngayon, Jonalyn. Hindi nila ma-experience yung mga na-experience silang hirap sa'yo ngayon. Huwag mo akong pagyabangan ng pera mo, pwede ba ha? Dahil kahit ginto pa ang suotin mo, kayo ng kabit mo, nangangamoy pa rin kayo mga bulok dahil sa sama ng mga ugali mo. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. Basta kukunin ko yung mga anak ko sa'yo. Sige, subukan mo lang ha. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanila. Hindi ako papayag na makuha mo ang lahat sa akin. Sinira mo na ang buhay ko dahil sa mga pangako mong napako. Tapos pati anak ko, kukunin mo? Hindi, mamamatay muna ako bago mo yan magawa. Mga idol, pagkatapos ng pagbabanta ko kay Benji, hindi na niya muling pinilit ang kagustuhan niya. Siguro nakita niya na handa kong ipaglaban ng patayan ang mga anak ko. Nagpatuloy na lang siya sa pagbibigay ng sustento at hinayaan na lang niyang manatili sa poder ko ang mga bata. Ganun pa rin ang sitwasyon ni Benji hanggang ngayon. Hindi nagkakasundo sa maraming bagay, pero pagdating sa mga bata, muli kaming nagiging magulang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ganito, pero ang mahalaga, nabibigyan pa rin namin ni Benji ng magandang kinabukasan ang mga bata. Hanggang dito na lang ang kwento ko, mga idol. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras na mapakinggan ito. Nagmamahal, Jonalyn.